Bigay po siya sa atin ng update. Thank you, maraming salamat, Ernal Talk mo. Nasa linya din po natin si Lovely Joy Halegado, ang head po ng PDRMO ng Sultan Kudarat. Makibalita po tayo sa Sultan Kudarat na tinamaan din ng lindol. Lovely, magandang umaga sa iyo. May buntag. Mayong buntag, sir. Magandang umaga po sa lahat. Anong update po from Sultan Kudarat? Anong bago? Hello po. Sa ngayon po, nakakuha na po kami ng total number of IDPs natin sa 3 coastal towns po natin. Opo, 3 coastal towns Sultan Kudarat, yung Lebak, Calamansig, and Palimbang po. So sa Lebak po, may 1,698 families po tayo na nasa evacuation center. Opo. Sa Calamansig, may 9,498 families. And sa Palimbang, 4,000 families ang nasa evacuation centers po natin. Ito po yung mga nasira, yung mga bahay, ma'am, o ito yung natakot muna silang matulog sa bahay nila kaya nag-evacuate muna? Sila po yung pina-evacuate po natin kasi nagpalabos po ng executive order yung ating pong Governor Datu Pax Ali Manguda Datu, na for forced evacuation during po nung lumabas po yung tsunami warning galing po sa Tivox. Nasa listahan po kasi ang Sultan Kudarat. So upon po na-receive po namin yung warning na yon, nagpalabas po kaagad si Gov ng EO para po sa pag-force evacuate ng ating mga kababayan po sa coastal towns ng Kudarat. Yes, Pero ang mga ito po ibabalik naman sa kanilang mga bahay today. Actually, sir, kasi po natatakot pa yung mga kababayan po natin kasi remember niyo po, January nagkaroon din po kami ng earthquake swarm. So alam na po nila yung pakiramdam talaga. Tsaka iba po dito, nakaranas din po nung 1976 na Moro Gulf na earthquake din po. So that's why po, kasi may mga ano po tayo may mga series of, ang tawag pa nito? Aftershocks. Aftershocks, opo. So, ganun po, bali na hanggat hindi pa po natatapos yung aftershocks na yun, hindi po umuwi yung mga kababayan po natin, sir. Opo. Okay. Ano yung May update? Ano yung update in terms of casualty sa Sultan Kudarat? Kasi ang total, nabasa ko kanina sa headlines natin, 35 na pala yung namatay, ano? Sa Sultan Kudarat, ano yung casualty sa inyo dyan? Sir, wala pong casualty. Very sa good. Sultan Kudarat. Opo, sa apa po ng Diyos, wala pong casualty sa atin. Opo, sir. Wala namang nag-collapse na mga gusali o tulay? Sir, wala pong mga gusali nag-collapse. Kung may mga konti, may mga minor lang po na mga pag-crack, pero wala pong nag-collapse. Tapos passable po yung mga daanan po natin. Ay, buti sir, naman, mga no? tulay. Yes, Salamat sa Diyos. Ay, yung kuryente naman, wala kayong problema sa kuryente at tubig. Meron namang supply. Yes po. Yung una lang po, during the earthquake, may power interruption po tayo. Pero agad-agad naman pong naibalik yun, sir. Sa tubig po, wala pong water interruptions po. Yun lang po. Yung kuryente lang, pero madali lang po. Na-restore naman po kaagad. Yes po. Mabuti naman po. So, anong kailangan natin from the national government or from the private sector kung meron man o kaya nang i-manage ng probinsya ng Sultan Kudarat ang concerns ng mga kababayan natin? So, yung kinakailangan po ng ating mga kababayan na nasa evacuation centers po ngayon, yun po yung immediate na pagkain, mga lugar, at saka mga toiletries, yun po yung mga basic needs po ng mga kababayan po natin sa evacuation centers so far po. Sige. Thank you, Mama. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo dyan. Paano bang salita sa Sultan Kudarat? Maraming Bisaya o maraming Ilonggo? Both po, Bisaya at Ilonggo. Marami po. Di damo gid nga salamat, Lovely. Daghang salamat, ha? Salamat, sir. Okay. Halong. Halong. Thank you. Si Lovely Joy Halegado, dyan po sa Sultan Kudarat. Siya po yung head ng PDRRMO. Alam ko sa Jensa kasi marami Ilonggo. Sa matter of fact, may mga kamag-anak ako sa Sarangani, sa Pulumulok, at saka sa Marbel o sa Coronadal, ay marami pong nag-iilonggo dyan. Pero marami din yung mga Bisaya at mayroon din mga Ilocano. Yung mga nag-migrate na po dyan, ay mag-iingat po tayo. It's a good thing na wala daw gaanong epekto sa Sultan Kudarat, except yung mga kababayan natin na medyo natatakot na bumalik sa kanilang bahay. Mamaya nga po itanong natin yan kay Secretary Solidum. Malamang nabutan ni Secretary Solidum yung tinatawag niyang yung Moro Gulf earthquake
na marami din po ang naapektuhan noong mga panahon na yon. Samantala muling sinailalim sa yellow alert ng Visayas Grid kahapon. Buso dito ng forced outage ng 14 na plant